Iniwan ng lalaki ang kanyang asawa dahil sa peklat nito sa muka, bunga ng sunog. Kakapasok pa lamang ni Jennifer noon sa kanyang tahanan, dala ang groceries niyang pinamili. Nang mapatingin ito sa kanilang sala, nakauwi na pala ang kanyang asawa na si Kobe at naglalaro na naman ng computer game na madalas nitong ginagawa. Pinuna naman ito agad ni Jennifer, pero tila binaliwala lamang ito ni Kobe, kaya dinala na lamang niya ang kanyang pinamili patungo sa kusina. Sadyang napagod si Jennifer sa maghapong pagtatrabaho, kaya ang nais na lamang niya noon ay ang magpahinga kahit na saglit lang. Dito na siya pinuntahan ni Kobe. "Honey, hindi mo ba ipaghahanda ng pagkain ng iyong asawa?" Wala nang naitugon pa si Jennifer, sinabi na lamang niya na magluluto na rin siya kaagad. Ang kinakailangan lamang niyang gawin ay maghintay ng kaunti. Ilang sandali pa, matapos kumain ni Kobe, ay mayroon itong sinabi sa kanyang asawa. "Oo nga pala, inaasahan tayo ni Mama na pumunta sa kanila sa Sabado para sa anniversary, kaya wag mong kakalimutang bumili ng ireregalo." Nang madinig iyon, ay tila nandilim na naman ang isipan ni Jennifer. Ang isipin lamang na pupunta siya sa ina ng kanyang asawa ay hindi na komportable para sa kanya. Hindi kasi kailanman nagkasundo ang ina ni Kobe at si Jennifer. Naniniwala kasi ang ina ni Kobe na hindi nararapat si Jennifer sa kanyang anak. Kahit pa ipinipilit naman ni Jennifer na kunin ang loob nito noon, ay napagtanto niya sa katagalan na wala ding nangyayari. Dahilan kaya umiwas na lamang si Jennifer dito hanggat maaari. Nagagawa lamang nilang magkita kapag may idinaraos silang family celebrations. Matapos pakainin ng kanyang asawa, ay pumunta naman si Jennifer sa kanilang bakuran para pakainin ang mga alaga nilang aso, pusa at ilang manok na naroroon. Pagkabalik ni Jennifer sa kusina, ay dito niya nabungaran ang kanyang asawa na kakatapos lamang kumain. Hindi naman maiwasan ni Kobe ang mapangiti dahil sa sarap ng niluto nitong meatballs. "Maraming salamat sa maka first class na pagkain na yon, kaya mahal kita eh." Si Jennifer ay napangiti na lamang at ginawan ang kanyang sarili ng sandwich at mainit na tsaa. Doon tumabi na ito sa kanyang asawa sa sala at nagsabing, "Kobe, gusto ko nang magka-baby. 5 taon na tayong kasal, pero hindi ka pa rin nakakapagdesisyon." Imbes na matuwa, ay ikinagalit naman ito ni Kobe. "Hirap na nga tayo mabuhay ng tayo lang eh. At isa pa, wala pa akong trabaho. Hindi pa ba sapat na nabubuhay tayo ng maayos? Hindi pa natin kaya ang magkaanak?" Matapos sabihin yun ni Kobe, ay umalis na ito patungo sa kwarto nilang mag-asawa at malakas na isinara ang kanilang pinto. Noon pa man, ay wala na talaga sa isip ni Kobe ang maging ama. Labis niyang tinututulan na mapag-usapan ang bagay na yun. Nagiging malaking isipin ito para kay Jennifer na nadadala niya hanggang sa kanyang pagtatrabaho. Madalas din siyang hindi nakakatulog dahil sa labis na pag-iisip. Hindi naman magawang iwan ni Jennifer si Kobe dahil sa pagmamahal niya rito. At alam din ni Kobe ang bagay na yun, kaya marahil ay ginagamit din ni Kobe ang matinding pagmamahal sa kanya ng kanyang asawa para manipulahin ito sa kanyang nais. Nangangarap na lamang si Jennifer na darating din ang araw na magkakatrabaho si Kobe at mabibiyayaan rin sila ng anak, at doon magiging maayos na at maganda ang kanilang buhay. Isang pangarap na malamang imposibleng mangyari. Isang umaga ay naabutan ni Jennifer si Kobe na mahimbing na natutulog sa kanilang armchair sa sala. Kinumutan muna ito ni Jennifer bago dumiretso sa kanyang trabaho. Kinagabihan ng araw ding iyon, Biyernes, ay naghahanap na si Jennifer ng pwede niyang mairegalo sa ina ni Kobe. Kahit pa alam niya na anuman ang kanyang iregalo, ay hindi pa rin naman ito maiibigan ng kanyang biyenan. Kinabukasan, sa bahay ng ina ni Kobe, ay nadama agad ni Jennifer ang malamig na pagtanggap sa kanya sa lugar na iyon. Ayaw na rin naman niya sanang sumama kung hindi lamang naging mapilit ang kanyang asawa. Walang nagawa si Jennifer noon, kundi buong gabing makipaglaro na lamang muna sa batang pamangkin ni Kobe sa isang kwarto, habang si Kobe at ang pamilya naman ito ay nagsasalo-salo sa mesa at ni hindi man lamang siya tinatawag. At kahit na isang beses ay hindi man lamang siya napasok sa usapan ng mga ito, na tila baliwala lamang siya sa kanilang pamilya. Habang nakikipaglaro ay nakadama ng uhaw si Jennifer,
kaya marahan muna itong tumungo sa kusina para uminom ng tubig. Doon na niya nadinig ang kanyang biyenan na may hindi magandang sinasabi sa kanya. Ano bang nakita mo sa kanya? Sinabi ko na sa'yo dati hindi siya nababagay sa'yo. Niwag mo nang nanaisin na magkaanak sa kanya. Malinaw na sambit ng biyana ni Jennifer sa kanyang asawa. Ma, di na yan dapat tinatanong. Medyo naiirita na rin naman ako sa kanya. Pero wala na namang tatanggap sa isang lalaking gaya ko na walang trabaho, maliban sa kanya. At saka ako na siya aalisin sa buhay ko kapag meron na akong trabaho. Halos hindi makapaniwala si Jennifer sa kanyang nadinig. Wala masyadong pakialam si Jennifer sa sinabi ng kanyang biyenan. Ang talagang nagbigay sakit sa kanyang puso ay ang sinabi ng kanyang asawa. Pilit na tinatanong ni Jennifer ang kanyang isip kung bakit gano'n na lamang siyang ituring ng kanyang asawa at pamilya nito. Dito na naisipan ni Jennifer ang palihim na lumisa ng gabing iyon. Ang nag-aapoy niyang emosyon ay sumusunog sa kanyang damdamin. Dahilan para hindi niya mapigilan ang pagbuhos ng kanyang luha. Naglakad si Jennifer, dala ang mabigat na pakiramdam na iyon, kaya hindi na nito napansin ang lalaki na kanyang makakasalubong. Nagkabanggaan sila ng malakas, rason para mapatumba si Jennifer. Agad naman siyang tinulungan ng lalaki at doon, habang inaalalayan itong tumayo, ay doon lamang napagtanto ni Jennifer na ang lalaking iyon ay si Oscar, ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Jennifer, anong ginagawa mo? Ba't ang bilis mong maglakad? Ang lakas ng pagkakabangga mo Natatawang wika ni Oscar. Sa sobrang laki mo nga, ako yung natumba. Tugon naman ni Jennifer, sabay tawa na rin ito. Dito na inaya ni Oscar si Jennifer na magkape muna para sila ay makapag-usap ng maayos. Sumama naman si Jennifer kay Oscar kung saan isinakay ito ni Oscar sa kanyang kotse para pumunta sa pinakamalapit na coffee shop. Doon ay marahan na itong tinanong ni Oscar. Kamusta ka na, Jennifer? Kumusta kayo ni Kobe? Wala, ganun pa rin. Ikaw, kamusta ka na? Kasal ka na ba ngayon? Baka may anak ka na? Simula nung ikinasal kami ng kaibigan mo, hindi na kita nakita. Tanong ni Jennifer sa kanya. Nalakas loob namang tinugunan ni Oscar. Ang totoo niyan ay wala pa akong asawa o anak. Hindi pa kasi ako nakakakilala ng isang babaeng kagaya mo. Matapos sabihin iyon, ay dahan-dahang hinawakan ni Oscar ang braso ni Jennifer. Medyo nailang si Jennifer. Hindi malaman kung ano ang kanyang gagawin. Tila nadismaya itong bigla sa sinabi ni Oscar. Dati nang matalik na magkaibigan at magkababata sina Oscar at Kobe, na parehas na gawang manligaw kay Jennifer noon. Sadyang mas napili lamang ng puso ni Jennifer si Kobe at nung matapos ang araw ng kanilang kasal, ay yun na ang huling beses na nagpakita si Oscar sa kanila. Sinubukan na lamang ni Jennifer na ibahin o iliko ang kanilang usapan, kung saan tinanong ni Jennifer si Oscar kung kumusta naman ang naging buhay nito nung mga panahong tuluyan siyang nawala. Malinaw namang ipinahayag ni Oscar na para makalimot sa pagkabigo ay pumunta siya sa kabilang syudad para doon magsimula ng sarili niyang negosyo. Napabalik lamang siya di umano dahil sa biglaang pagkakasakit ng kanyang ina. Naitanong naman ni Oscar kung bakit siya mag-isa sa labas at kung nasaan si Kobe. Nasa trabaho yun, lumabas lang ako para magpahangin. Nahihiya pa si Jennifer na aminin kay Oscar ang sitwasyon nila ng kanyang asawa at biyenan. Matapos magkape ay nagpahatid na lamang si Jennifer kay Oscar pabalik sa kanilang bahay. Pagkarating doon ay napansin agad ni Jennifer na nakabukas na ang ilaw sa loob ng kanilang bahay na nangangahulugan lamang na dumating na ang kanyang asawa. Saan ka ba nang galing at nawala ka na lamang ng bigla sa bahay ni Mama? Ni hindi ka man lamang nagpaalam sa amin o sa kahit sino man na naroroon. Pambungad na sambit ni Kobe sa kakarating lamang niyang asawa. Hindi naman maiwasan ni Jennifer ang magalit. Seryoso ka ba? Bakit naman ako magpapaalam sa isang tao na hindi ako kayang itrato bilang tao rin? Oo nga naman, tama ka. Ba't mo nga naman nanaisin na magkaanak sa isang nakakairitang babae na kagaya ko? Seryosong wika ni Jennifer sa kanya. Kung ano-anong pagdadahilan ang ikinatwiran ni Kobe kay Jennifer ng mga oras na iyon, na kaya lamang di umano niya nasabi iyon ay para masakyan ang sinasabi ng kanyang ina. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi na pinakinggan pa ni Jennifer. Sinubukan pa siyang yakapin ni Kobe pero itinaboy na niya ito palayo. Kinabukasan ay nagpatuloy lamang si Jennifer sa kanyang gawain bilang asawa
at ina ng kanilang tahanan. Inimis niya ang kanilang bahay, nagluto ng kanilang kakainin bago pumasok sa kanyang trabaho. Doon na siya nabigla nang sabihin sa kanya ng isang katrabaho na nasusunog ang kanilang bahay. Nagmadali naman agad si Jennifer na makauwi, dala ang takot at pangamba, lalo't sa laki ng apoy ay natatanaw na niya ito maging sa malayo. Ang daming tao ang naroroon na kapwa naghihintay sa paparating na bumbero. Nagpalinga-linga naman si Jennifer para hanapin sa mga taong naroroon ang kanyang asawa, pero hindi niya ito makita. Rason para isipin ni Jennifer na naiwan ito sa loob at nanganganib. Kaya buong tapang niyang pinasok ang kanilang bahay para mailigtas lamang ang kanyang asawa. Pero nawalan lamang siya roon ng malay matapos mabagsakan ng isang bagay ang kanyang ulo. At yun lamang ang huling bagay na kanyang naalala ng mga oras na iyon. Nagising na lamang siya kinaumagahan sa ospital kung saan napunan niya agad ang pananakit ng kanyang katawan at ang makapal na benda sa kanyang muka. Dito na rin niya nakita si Kobe sa kanyang tabi. Dahilan para gumaan na ng husto ang loob ni Jennifer. Mabuti naman at ligtas ka. Mahinang wika ni Jennifer. Pwede ba sabihin mo sa akin kung bakit nung pinasok yung nagliliyab nating bahay? Nababaliw ka na ba? Pahayag ni Kobe na hindi naman agad nakasagot si Jennifer dahil sa kanyang pangihina. Biro mo, sabi ng mga doktor ay nagkaroon ka daw ng malaking peklat sa iyong muka dahil sa nangyari. Sige nga, paano na kita hahalikan yan ngayon? Isa itong bangungot. Matapos sabihin iyon ay umalis na lamang ng bigla si Kobe nang hindi man lamang nagpapaalam sa kanyang asawa. Walang nagawa si Jennifer noon kundi ang maiyak. Makalipas ang ilan pang araw ay nagkaroon na si Jennifer ng lakas na makatayo. Dinadalaw man siya ni Kobe sa ospital minsan ay tila malamig na ito sa kanya. Dito na natanaw ni Jennifer mula sa bintana ng ospital ang kanyang asawa na may kayakap na ibang babae. Hindi na rin naman nakadama ng pagkabigla si Jennifer nang makita iyon. Labis na sinisisi ni Jennifer ang kanyang sarili dahil sa sinayang niyang buhay para makisama sa isang lalaking kagaya ni Kobe. Isang beses ay tinanong ni Jennifer ang kanyang doktor kung may paraan pa ba para maayos ang kanyang peklat sa mukha. Malinaw namang tumugon ang doktor na wala nang imposible sa plastic surgery ngayon, lalo na sa kanyang kondisyon. Hindi din naman daw ganun kalalim ang kanyang naging peklat, kaya alam ng doktor na madali lamang itong mareretoke kung sakasakali. Dito na nabanggit ng doktor ang isang bagay kay Jennifer na doon lamang niya nalaman. Hindi mo man lang ba dadalawin ang taong nagbuwis ng buhay para sa'yo? Madala ka man lamang dito sa ospital? Hindi agad yun naunawaan ni Jennifer, kaya sumama na lamang ito sa doktor sa ICU para makita kung sino ang taong tinutukoy nito. Dito na siya nabigla nang makita niya si Oscar na nakaratay sa kama ng ICU habang nakakonekta sa iba't ibang aparato sa kanyang paligid. Doon na ito araw-araw na binisita ni Jennifer. Madalas ay tinatabihan niya ito at hinahawakan ang kanyang kamay. Kinukwentuhan ng ilang bagay na makakapagpasaya sa kanya. Umaasa na maririnig ito ni Oscar kahit papaano. Isang linggo ang makalipas ay nagkaroon na ng malay si Oscar. Dito na ibinahagi sa kanya ni Jennifer ang buong katotohanan at pangyayari. Nataon di umano na dadalaw sana sa kanila si Oscar ng araw na iyon. At nung napansin niya ang malaking sunog sa kanilang bahay at madaming nagkakagulo, ay nagmadali siyang nagtanong kung saan nalaman niya sa isang tao doon nakakapasok lang sa loob ni Jennifer at wala nang nakahabol pa para siya ay mapigilan. Doon na rin buong tapang na napasugod si Oscar sa lumiliyab na bahay kung saan nakita nito agad si Jennifer na walang malay. Kinarga niya ito papalabas ng buong lakas kahit pa nagtatamo na rin siya ng malalang pinsala sa kanyang sarili hanggang sa salubungin na sila ng mga bumbero. Makalipas ang ilang taon ay nakangiti lamang na nakaupo si Jennifer sa isang bench sa parke habang natutulog ang kanyang baby sa isang stroller sa kanyang tabi hanggang sa napalingon siya ng isang pagtawag. Dito niya nakitang muli ang kanyang dating asawa na si Kobe. Wala na ito sa ayos at tila problemado sa buhay. Jennifer, kamusta? Eto, binabantayan ko yung anak ko. Natahimik na lamang si Kobe ng mga sandaling iyon, lalo na nang dumating doon si Oscar, dala ang 2 ice cream para sa kanilang mag-asawa. Umalis na lamang si Kobe at hindi na nagsalita pa. Pilit na nagsisi sa kanyang naging pag-uugali noon.